Matapos ang nangyari sa photoshoot, bigla na lang umalis ng isla si Hemira, hindi na ito sumabay pabalik ng Manila kina Phoebe. Samantala ang mag-asawa ay hanggang sa mga oras na bumalik sila ng Manila, ay hindi pa rin nag-uusap. Gustong mangyari ni Phoebe bago kausapin si Sebastian, ay malaman muna niya ang last will and testament ng mga grandparents nito. Until now I still can't believe na sinampal mo si Hemira, I'm sure she is so angry with you by doing that, sabi ni Margie na nakangiting nakaupo sa may kama niya. Nasa bahay ni Margie si Phoebe ngayon, hindi pa rin sila okay mag-asawa, kahit nasa iisang bubong sila nakatira, hindi pa rin nila magawang mag-usap. Very angry Margie, I'm expecting her na gaganti any moment, wala sa loob na sabi ni Phoebe. Simula nang dumating sila galing isla. That's 3 days ago wala na siyang narinig pa mula kay Hemira, alam niya na may binabalak pa ang babaeng iyon, base sa galit na pinakita nito noong huling nag-away sila. We have to prepare for her revenge. Noong her sigurado ako na malaki yun Phoebe, seryosong sabi ni Margie. Ano pa ba ang pwede niyang gawin? Nagawa na niya lahat. And all of this was not affect me. Nagpadala na ito ng photos at nagparinig ng boses ni Sebastian, pero lahat ng yun hindi niya pinaniwalaan. Ano pa ba ang pwedeng gawin ng babae na ikakasira pa ng relasyon nila mag-asawa? We both know how desperate she is. Para makuha ang asawa mo, kaya naman marami pa siyang pwedeng gawin, hindi tayo pwedeng makampante, sagot ni Margie sa kaibigan. Saka ko naiisipin pa si Hemira, kapag nandyan na ang panibagong gimmick niya, for now I want to know the truth about the inheritance ng asawa ko, seryosong sabi ni Phoebe. Did you confronted him already? Hindi pa. I don't get it Sisi, gusto mo malaman ng totoo, pero hindi mo siya kinakausap tungkol doon. Then paano mo malalaman ng totoo? Medyo halata sa boses ni Margie na naiinis ito, hindi kasi niya alam kung anong gusto mangyari ng kaibigan. Remember about the Italy issue? Yes, anong connection nun? Tak-ang tanong ni Margie. I asked him about that, pero nagsinungaling siya and until now I know he's hiding something about it, kaya naman papano ako makakasiguro na magsasabi siya ng totoo sa akin this time? Seryosong sabi ni Phoebe, kung walang tinatago si Sebastian tungkol sa mana niya, bakit ni minsan hindi nito nabanggit sa kanya ang tungkol dito? Pati na rin ang paglipat nito ng 80 million pesos sa mga magulang niya noon. Then paano malalaman ang totoo? By this, may pinakitang susi si Phoebe kay Margie. Susi ito ng drawer ni Sebastian sa may study room niya. And I know all his important documents are there, and also I am planning to talk to Edison, paliwanag ni Phoebe kay Margie. Edison, magtatanong ka sa makong na yun. Paano ka naman makakasiguro na hindi niya pagtatakpan ng best friend niya? Phoebe, mas matagal niya kaibigan si Sebastian kesa sa iyo, natural ang loyalty no nasa asawa mo, mataray na sabi ni Margie. That's why I need to see first the documents, para kapag kinausap ko si Edison, he can't deny and only will tell the truth. Phoebe, I still not agree with that. Edison is Sebastian's best friend, best buddies and like a brothers, so I think hindi gagawa si Edison ng ikakapahamak pa ni Sebastian lalo sa iyo. Seryosong sabi ni Margie, katulad niya na kahit anong pang mangyari ang loyalty niya ay na kay Phoebe. What I know about him ay doon siya sa tama. That's why I'm hoping he will do that, sa oras na kausapin ko siya. I hope so Phoebe, I hope so. Where is she now? Seryosong tanong ni Hemira. Nasa rest house siya ni Sebastian sa Tagaytay, mag-isa lang siya doon kasama ang isang kasambahay, at 2 bodyguards. Halatang alaga siya ni Davis, sabi ni Art kay Hemira. Sebastian was really taking care of my sister that much, nakataas kilay na sabi ni Veronica. Pinahanap kasi ni Hemira kay Art kung saan tinatago ni Sebastian si Valerie. Gusto niya malaman kung saan niya pwede kunin ang possible gawin niya dahilan, para tuluyan masira ang pagsasama ng dalawa. Si Valerie. Ito ang huling alas niya para tuluyan mapaghiwalay ang mag-asawa. Now we know where she is. Ang kailangan na lang natin ay planuhin ang big revelation. I will make sure in that day masisira ang relasyon nilang mag-asawa, nakangiting sabi ni Hemira. I will have a revenge on my sister, hindi niya makukuha ang pamilyang nais niyang ibalik, segunda naman ni Veronica.
Saktong wala si Sebastian sa bahay kasama niya si Jameson, si Ate Nora naman inutusan ko mag-grocery, para finally mabuksan ko na yung drawer na gusto kong mabuksan, matagal ko tong pinag-isipan. And I want to know all the truth about it. Nanginginig akong inilagay ang susi sa drawer para mabuksan, dahan-dahan ko itong binuksan, hindi ko alam kung matatanggap ko ang mga malalaman ko. Una kong nakita ay ang nakita ko dati na Duffield file, binuksan ko ito at katulad ng nakita ko dati, ay nakalagay doon na naglipat si Sebastian ng 80 million sa daddy ko, kung bakit hindi ko alam, I grab the paper and make a copy sa printer na meron kami sa study room. Next folder na nakita ko ay ang hinahanap ko, na ang Last Will and Testament. I read the paper, I look sa part kung saan may parte si Sebastian. And yes, lahat ng panarinig ni Hemira sa akin ay totoo, bigla na lang tumulo ang luha ko, hindi ko lubos na maisip na totoo lahat ng nababasa ko, totoo nga ba na pinakasalan niya lang ako dahil sa mana niya? Lahat ba ng mga pinakita niya at pinaramdam sa akin ay hindi totoo? Now ako naman ang magdududa sa pagmamahal niya, is he really love me or palabas lang ang lahat? I take a copy of the last will and then I call Edison, I have questions in my mind, that I know he is the only one who can answer me. Hello Edison. Hello Phoebe. Masiglang sagot ni Edison sa kabilang linya. Are you busy? Seryosong sabi ni Phoebe, sabay punot sa mga luha niyang patuloy pa rin na tumutulo. No. Wait, are you crying? What happened? Nahalata kasi ni Edison sa boses ni Phoebe, na tila umiiyak ang kausap sa kabilang linya. I'm fine, nothing happened. But I want to meet with you, I just need to talk to you with something important, sabi ni Phoebe. Sure, anytime you want I will see, sagot ni Edison. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa magiging pagkikita nila ni Phoebe. Ito ang unang pagkakataon na ang babae mismo ang nagaya na makipagkita sa kanya, mukhang lumala pa yata ang away ng mag-asawa. Great, I want to see you this afternoon around 3 p.m, I will text to you the location. And please don't tell this to my husband. Alam niyang best friend ni Sebastian si Edison, pero nakatitiyak siya na sisang-ayon ang lalaki sa pakiusap niya. Okay, I will not. I hope this will not make more conflict in your relationship. Whatever happened sa isla ay pinagsisihan na ni Sebastian Phoebe. Give him another chance, pakiusap ni Edison kay Phoebe. Sa nakikita kasi niya ngayon, labis na nahihirapan si Sebastian sa sitwasyon nila mag-asawa. I don't want to talk about it now Edison, just please come later. Okay, I will see you later, final na sabi ni Edison. Thank you. Bye, Phoebe. Darating pa ba ang makong na yun? 30 minutes na siyang late. Iritang sabi ni Margie. Sinama kasi siya ni Phoebe sa pakikipagkita nito kay Edison. Bago pa sila makipagkita kay Edison, ay pinakita na ni Phoebe kay Margie yung mga natuklasan nito. Phoebe, sorry I'm late. Kasama ko kasi si Sebastian and ang hirap tumakas sa kanya. Biglang sabi ni Edison. May biglaan meeting kasi sila at si Sebastian mismo ang nagpatawag. Nagdahilan na lang siya na may nauna na siyang meeting bago ito, kaya hindi siya pwedeng magtagal. You're 30 minutes late Mr. Nagit. Mataray na sabi ni Margie na tila hindi siya napansin ni Edison. Oh, Margie you're here also, biglang sabi ni Edison, hindi niya napansin kanina si Margie. Bakit akala mo kayong dalawa lang ni Phoebe? Mataray na sabi ni Margie. Napakamot na lang ng ulo si Edison sa katarayan na pinapakita sa kanya ni Margie. That's enough Margie. Ang importante nandito na si Edison. You need anything Edison? Seryosong sabi ni Phoebe. No I'm fine. Ano ba yung pag-uusapan natin? Alam ni Edison na seryoso ang pag-uusapan nila base sa hitsura ni Phoebe. I will go straight to the point now Edison. Do you know about this? Pinakita ni Phoebe ang papel, kung saan nag-transfer ang asawa niya ng 80 million pesos sa daddy niya. Pinasa naman ni Edison ang ipinakitang papel ni Phoebe sa kanya. Where did you get it? Seryosong sabi ni Edison. Answer my question first Edison. Did you know about that? Seryosong sabi ni Phoebe, baka sa mukha ng dalaga ang lungkot at sakit. Yes. But Edison, why Sebastian transfer money to your dad, why? Sabat agad ni Phoebe kay Edison. Dad. Tak ang tanong ni Edison. Malamang yun ang tanong, sabat ni Margie.
Tinignan ng seryoso ni Edison si Margie. 4 months before that date, your dad came to Sebastian to offer his company to him. That time malaki na ang nalulugi ng company nyo, kung bakit I don't know. Alam ni Mr. Duffield na si Sebastian lang ang makakasalbo ng company niya, kaya inoffer niya ang kalahati ng share niya kay Sebastian. But Sebastian was a businessman after all, kaya hindi siya pumayag. That's what I know, but after 4 months, ayan na nga nagbigay si Sebastian ng 80 million sa daddy mo, but not for the share of the company, patuloy na sabi ni Edison. Ang rason ay binenta ako ni daddy kay Sebastian na sa mga panahon na yun, ay kailangan ng mapapangasawa para sa mana niya sa lolo at lola niya, sagot ni Phoebe kay Edison. What? Saan galing lahat ng yan? Gulat na sabi ni Edison. Don't try to deny it, Edison. I have all the proof. Nilabas ulit ni Phoebe ang isang papel, kung saan sinasabi ang tungkol sa mana ni Sebastian, binasa naman ito agad ni Edison. Saan mo lahat nakuha ang mga ito, Phoebe? Si Hemira ba ang nagbigay nito? Galit na sabi ni Edison, alam niya na malaki na ang magiging problema ng mag-asawa ngayon sa mga nalaman ni Phoebe. No, this time hindi si Hemira ang may gawa nito, seryosong sabi ni Phoebe. Tinignan naman ni Edison si Margie. Matapos marinig ang sinabi ni Phoebe. O bakit ka ganyan makatingin sa akin? Kahit ako ngayon nagugulat sa mga nalalaman ko, pasaway ta, mataray na sabi ni Margie. No one should blame for it. Ako mismo ang naghanap ng mga ito, Edison. Ngayon malinaw na sa akin kung bakit niya ako pinakasalan, kung bakit niya ako pinakikisamahan ng sobra-sobra, dahil malaki ang makukuha niya kapag nagpatuloy siyang kasal sa akin. May hinanakit na sabi ni Phoebe. Alam mong hindi totoo yan, Phoebe. Mahal ka ng kaibigan ko. And I know you can feel that, seryosong sabi ni Edison. Hindi ko na alam, Edison, kung alin ang totoo sa lahat ng pinapakita, at pinaparamdam niya sa akin. I don't if I can still believe on him. Ang dami niyang tinatago sa akin. Ang dami kong hindi alam. We promised to each other na sasabihin namin ang lahat sa isa't isa, pero hindi iyon ang nangyayari. He had a lot of secrets, malungkot na sabi ni Phoebe. Phoebe, isa lang ang masasabi ko, lahat ng ginagawa ni Sebastian was because he loves you so much. Kaya di niya sinabi ang about sa mana niya, is because maybe he don't want you to think, kung ano man yung naiisip mo ngayon, paliwanag ni Edison kay Phoebe. Kung naging honest lang siya sa akin, Edison, I will understand all of this. But now I will not. I suggest, Phoebe, na kausapin mo siya, para magkaintindihan kayo, sabi ni Edison. Mag-usap? Para saan, Edison? Para magsinungaling na naman siya sa akin. Malungkot na sabi ni Phoebe. Iyon ang pinakamagandang solusyon dyan sa problema ninyo mag-asawa. Phoebe, believe me, seryosong sabi ni Edison. Tama si Edison, sisi, kahit ayaw mo or may duda ka kay Sebastian, kailangan niyong mag-usap. Hindi maayos ang problema ninyo, kung patuloy mong hindi kakausapin si Sebastian, isa pa si Sebastian lang ang makakasagot sa mga tanong mo, na dinasagot ni Edison, bigyan mo ng pagkakataon na magpaliwanag si Sebastian. Sa nakita ko naman sa kanya, alam ko na mahal ka niya talaga, payo ni Margie sa kaibigan. Okay, I will talk to him, pero Edison, wag mo muna sabihin sa kanya na nag-usap tayo, I want to talk first to my father about the 80 million, para kapag nakausap ko na si Sebastian, I know what really happened about that, sabi ni Phoebe, gusto niyang marinig mismo sa daddy niya, kung totoo nga na binente siya nito kay Sebastian, na ang kapalit ng pera ay siya. Okay, I will do that. Nakangiting sabi ni Edison, sana nga maayos ng mag-asawa ang problema nila, na sinimulan ni Hemira na sirain. Matapos naman silang mag-usap ni Edison, ay umuwi na sa bahay nila si Phoebe, bukas na lang niya pupuntahan ang ama, para kausapin tungkol sa 80 million. Phoebe, iha, may sulat ka dito. Iniabot ng babae ang isang envelope kay Phoebe. Thank you po, binuksan naman agad ni Phoebe ang envelope. Ang laman ay litrato ng kotse ni Sebastian na nasa South Luzon Expressway, papuntang Tagaytay. Maya-maya lang nagring ang cellphone ni Phoebe. Si Hemira ang tumatawag. Hello, mataray na sagot ni Phoebe. Ano na naman kaya kailangan ng babaeng ito? Hello Phoebe. How are you? I hope you fine, masayang sabi ni Hemira. I'm fine before you called me, what you want, Hemira? Mataray na sabi ni Phoebe. Wow,
I like your attitude, Phoebe. Matapang. Well, sige, I go straight to the point. I believe na na-receive mo na mga pictures na panadala ko sa'yo, sabi ni Hemira. Yes, ano na naman ta, Hemira? Wala akong nakikita na problema, kung pupunta ang asawa ko sa Tagaytay. Matapang na sabi ni Phoebe. Ano naman ang trip ng isang ta? Walang ngang problema, Phoebe, pero hindi ka ba nagtataka bakit ang dalas niya pumunta sa rest house niya doon? May tinatago ba doon ang asawa mo? Nakangiting sabi ni Hemira, umpisa na ito, Phoebe, ng paghihiganti ko. Ano naman ang itatago niya doon? Babae niya. Ikaw nga di umubra sa kanya, iba pa kaya? Panggasar na sabi ni Phoebe. Very funny, Phoebe. Well, if you want to know the truth, meet me tonight at 7 p.m. And if I don't, then you will continue to ask question to yourself. I will wait for you, Phoebe, tonight 7 p.m. If you want to know all the truth about your husband's secrets. Iyon ang huling sinabi ni Hemira, bago nito pinutol ang usapan sa telephone. Matapos yun ay nagpadala ito ng text message kung saan ang lugar. Malapit lang ito sa bahay nila, hindi niya alam kung papatulan ba niya ang mga sinabi ni Hemira. Yes, miss, hinahanap mo daw ako. Tanong ni Valerie sa babaeng nasa sala ng rest house ni Sebastian. Yes, Miss Valerie, I am Hemira, kaibigan matalik po ako ni Sebastian, pinapusundo niya po kayo ngayon. Ngayon po kasi niya balak kausapin si Phoebe about sa inyo, sabi ni Hemira. Ito na ang panahon na hinihintay niya, para guluhin lalo ang pagsasama ni Sebastian at Phoebe. Ganun ba? Bakit wala siyang nabanggit kanina? Kakagaling lang niya dito, takang tanong ni Valerie. Wala naman nabanggit kanina si Sebastian na ngayon niya sasabihin kay Phoebe ang tungkol sa kanya. Biglaan po kasi, kaya ako po yung kinausap niya para sunduin kayo, paliwanag ni Hemira. Kilala siya ng mga tauhan ng rest house, kaya madali siyang nakapasok dito. Ganun ba? O sige, can you wait for me? I will just change my clothes, sabi naman ni Valerie. Kinakabahan siya, sana hindi magalit sa kanya si Phoebe. Sure, I will wait for you here. Nakangiting sabi ni Hemira, bakit biglaan akong pinasundo sa'yo ni Eric? Tanong ni Valerie kay Hemira, na bigla siya nang biglang sumulpat ang dalaga sa rest house, kung saan siya pansamantalang nakatira. Halos kakagaling lang din ni Sebastian sa rest house para kumustahin ako. Wala naman kaming pinag-usapan na ngayon niya kakausapin si Phoebe. Ang sabi niya sa akin ay nagkaroon sila ng problema ng anak ko. Nabanggit po siguro sa inyo ni Sebastian, na may problema silang mag-asawa ngayon, siguro ito po yung way niya para magkaayos na sila. Mabait na sabi ni Hemira kay Valerie. She have to act nice to this woman, para maging kapanipaniwala ang mga sinasabi niya. Matagal ka na bang kaibigan ni Sebastian? Tanong ni Valerie. Opo, matagal na po since we are kids, childhood friend ko po siya. Masayang sabi ni Hemira. Nandito na po tayo, hanggang dito na lang po kita pwedeng samahan, just go inside, tell the receptionist Sebastian name, and then they will bring you to him, nakangiting sabi ni Hemira. Okay iha, thank you for bringing me here, nakangiting sabi din ni Valerie. It's nothing po, tignan lang natin, kung magpasalamat ka pa sa akin after what will happen today, sabi ni Hemira sa isip niya. Bumaba na naman si Valerie sa sasakyan, at pumasok na sa isang sikat na restaurant. She's going inside now, sabi ni Hemira sa taong tinawagan niya sa kanyang cellphone. Okay, I will take over now, sagot ni Veronica kay Hemira matapos tawagan siya nito, at sinabi na papasok na si Valerie sa restaurant. Nasa isang private function room sila ngayon, na pina-reserve ni Hemira under Sebastian name, dito nila gagawin ang plano nila. Kasama niya ngayon ang asawa niya. Na kunwari ay si Sebastian ang nagpatawag ng meeting na ito. Ano kaya ang sasabihing mahalaga ni Sebastian at bakit dito pa niya gusto makipagkita? Ang tanong ni Leonardo. Pinuntahan siya kanina ni Veronica, para sabihin na gustong makipagkita sa kanila ng son-in-law nila. I don't know, only his secretary told me about this, sagot ni Veronica. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Valerie na nagulat na nakita sina Leonardo at Veronica. What the two of you doing here? Bungad na tanong ni Valerie sa mag-asawa. Kami yata ang dapat magtanong sa iyo niyan, Valerie, sa pagkakaalam ko pinapunta kami dito ni Sebastian, para makipag-usap, mataray na sabi ni Veronica. Magaling talaga umarte ang ginang.
Si Sebastian din ang nagpapunta sa sakin dito, sagot ni Valerie. Kilala mo na ang asawa ni Phoebe? Takang tanong ni Leonardo, hindi niya alam kung paano nagkakilala ang manugang at si Valerie. Yes, kilala ko na si Sebastian, siya ang dahilan kung bakit ako nagbalik ng Pilipinas, matapang na sabi ni Valerie. Kaya pala matapang ka na ngayon dear sister, dahil nasa likod mo ang son-in-law ko, nakataas kilay na sabi ni Veronica. Yes Veronica pero hindi magtatagal ay hindi mo na siya magiging son-in-law, dahil babawiin ko si Phoebe sa inyo, sagot ni Valerie. Not that easy Valerie. For Phoebe I'm still her mother, gaano ka nakakasiguro na tatanggapin kanya as her mother? Nakangising sabi ni Veronica. I know she will, kumpiyansa sabi ni Valerie. Biglang bumukas ang pinto at biglang pumasok si Phoebe. Mama Valerie, di makapaniwalang sabi ni Phoebe, tama ba ang nakikita niya? Ang tita Valerie niya buhay. You're alive. Sunod na tanong ni Phoebe. Yes my princess I am alive, mangiyak-ngiyak na sabi ni Valerie. How? Hindi alam ni Phoebe kung ano ang mararamdaman niya sa mga oras na iyon. Mom and Dad told me you're already dead because of your cancer, dala pa nga nila yung mga abo mo, biglang tinignan ni Phoebe ang mga magulang niya. She told us na sabihin sa'yo na patay na siya. Siya ang may desisyon na sabihin sa'yo na patay na siya, mataray na sabi ni Veronica. Sinungaling, sigaw ni Valerie kay Veronica. Kayong dalawa ni Leonardo ang may gusto na maglaho na ako ng tuluyan sa buhay ni Phoebe. It's your idea na palabasin na patay na ako sa sarili kong anak. Buong galit na sabi ni Valerie anak. I don't understand what's happening, litong sabi ni Phoebe. Don't believe her Phoebe, siya ang may gusto ng lahat ng ito, at isa pa nagawa niyang magsinungaling sa iyo tungkol sa pagkamatay niya, kaya bakit ka maniniwala sa mga sasabihin niya? Ako ang ina mo, seryosong sabi ni Veronica, kailangan niyang umarte na siya ang ina ni Phoebe. Napakasinungaling mo talaga Veronica, itigil mo na ang lahat ng kasinungalingan mo. Galit na sabi ni Valerie. Ikaw ang sinungaling, sigaw ni Veronica. Enough. Tumigil ka na Veronica, listen to me princess, seryosong sabi ni Leonardo. Tumingin naman si Phoebe sa ama na naguguluhan. Una sa lahat I want to say sorry for every pain I caused you princess, I was blinded by my anger with your mom, kaya ikaw ang napagbuntungan ko, malungkot na sabi ni Leonardo. I don't understand you dad, naguguluhang sabi ni Phoebe. Valerie was your real mom hindi si Veronica, we are not your real parents, seryosong sabi ni Leonardo. What? Tell me that you're just joking, nanginginig na sabi ni Lauren, unti-unti nang bumabagsak ang mga luha niya. Si Valerie ang unang minahal ko, but I was arranged to marry Veronica. Habang kasal ako sa mommy mo, hindi nawala ang pagmamahal ko kay Valerie. At sa buong akala ko ikaw ang naging bunga noon, pero nagkamali pala ako, hindi ako ang totoo mong ama. And because I can't accept the fact na niloko niya ako, at pinagmukhang tanga, ikaw ang sumalo ng lahat ng galit na naramdaman ko sa kanya. I'm sorry for that princess, kahit hindi kita totoong anak, ay para sa akin ngayon ay ikaw pa rin ang nag-iisang anak na babae ko, you will always be my princess, malungkot na sabi ni Leonardo. Sorry, para saan dad? Nasaktan mo na ako, sabi mo nga ako ang sumalo ng galit mo para kay Mama Valerie, ano pa magagawa ng sorry mo dad? Napahiya na ako sa maraming tao, every time you think I made mistakes, pinapahiya niyo ako sa lahat, noon time na kailangan ko ng ama, ng tagapagtanggol where are you? Wala because you are blinded with your anger, galit ka sa ginawa ni Mama Venus sa'yo, pero ako na walang kasalanan ang pinarusahan niyo ni Mommy. Buong hinanakit na sabi ni Phoebe. At ikaw Mama Valerie, of all people. Ikaw ang pinagkakatiwalaan ko, ikaw ang kakampi ko, pero nagawa mong lokohin ako, kung totoo kitang ina bakit di mo ako pinaglaban sa kanila? Higit kanino man, ikaw ang may karapatan sa akin, dahil ikaw ang tunay kong ina, bakit mo ako hinayaan na magdusa sa kamay ng dalawang ito? Galit na sabi ni Phoebe. Believe me Phoebe, gusto kitang ipaglaban sa kanila, pero natakot ako na baka may gawin silang di maganda sa'yo. I love you so much that I don't want you to get hurt, umiiyak na sabi ni Valerie. Love, not to get hurt, nasaktan na nga ako diba? You know that and you see that you don't love me because if you do,
Ipaglalaban mo ako sa kanila. Galit na sabi ni Phoebe, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang palabasin na anak siya ni Veronica at Leonardo, kung si Valerie naman ang ina niya. Isa paano naman ang pwedeng gawin ng mag-asawa sa kanya, para matakot ng ganon ang totoong ina para ipaglaban siya. Sinubukan kitang kunin sa kanila, pero hindi pumayag si Leonardo, sabi niya anak kanya kaya may karapatan siya sa iyo, kaya nasabi ko sa kanya na hindi siya ang totoo mong ama, umiiyak na sabi ni Valerie. Anong ibig mong sabihin Valerie? Naguguluhan na tanong ni Veronica. Dahil sa nilalayo nyo sa akin si Phoebe, ay sinabi ko na hindi totoong anak ni Leonardo si Phoebe, pero ang totoo si Leonardo ang ama ni Phoebe walang iba. Walang ibang lalaki ang ninais ko na maging ama ng anak ko, kundi si Leonardo lang, ganon ko kamahal si Leonardo noon, sabi ni Valerie na tinignan si Leonardo. Sinungaling ka Valerie, huwag ka nang gumawa ng isa pang kasinungalingan, galit na sabi ni Veronica, hindi niya matatanggap na anak talaga ni Leonardo si Phoebe. Nagsasabi ako ng totoo, kundi mo ako pinagbantaan na sasaktan si Phoebe, ay hindi ako magsisinungaling tungkol sa bagay na iyon, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito Veronica, galit din sabi ni Valerie. Ikaw Valerie, dahil malandi ka. Inaagaw mo ang asawa ko, at pati pamilya ko gusto mong sirain, sigaw na sabi ni Veronica. Tama na, lahat kayo may kasalanan. Dahil sa pagiging makasarili ninyong lahat. Ako ang nagdusa, dahil sa mga kasinungalingan nyo. Ako ang nasaktan. Masaya na kayo. Hindi ko alam na ang buong pagkatao ko pala ay isang malaking kasinungalingan lamang pala. Dapat hindi na ako nag-exist sa mundong ito. Galit na sabi ni Phoebe, durog na durog siya ngayon, hindi niya alam kung kakayanin niya lahat ng nalaman niya tungkol sa pagkatao niya. Mommy all this time tama pala ang pakiramdam ko, na di mo ko mahal. Because the way you treat me ay hindi gagawin ng ina sa isang anak niya. I saw how you treat Kuya Kyle and Kuya Brady. And how you look at them. Never mong ginawa sa akin ang mga ginawa mo sa kanila, sobrang mahal mo sila. Dumating nga sa point na tinanong ko na ang sarili ko, kung anak mo nga ba talaga ako. And now nasagot na yun, pero kahit ganun ang pinakita mo sa akin, minahal pa rin kita bilang ina ko, dahil I know one day darating ang araw na yun na mamahalin mo din ako, pero hindi pala darating yun, dahil galit ang nararamdaman mo sa akin, hinanakit na sabi ni Phoebe kay Veronica. Dad sobrang close natin noon. And ay hindi nga tayo mapaghiwalay. Pero since the day na tinanggihan kita about sa company nag-iba ka na. I guess that's the day na sinabi sa'yo na di mo ko totoong anak. Ikaw ang idol ko noon, I love you so much that when the time you turn your back at me, ay sobra akong nasaktan, sobrang sakit na yung nag-iisang taong laging sumusuporta sa akin ay tinalikuran ako, yung taong minahal ko ng sobra, kaya pala akong ipamigay sa ibang tao para lang sa kumpanya niya. You don't know how it feels to be alone in the battle that from the start, ay alam kong talo na ako, habang sinasabi ni Phoebe iyan ay patuloy ang pagtulo ng mga luha niya. And you Mama Valerie, I can't believe na gagawin mo to sa akin. I trusted you, alam mong ikaw lang ang naging sandalan ko simula nang talikuran ako ni Daddy. Hindi mo ako mahal kasi kung mahal mo ako, nilayo mo na sana ako sa kanila. Hindi sana ako nasasaktan ng ganito, hindi mo ako mahal kasi mas pinili mo na lumayo sa akin, na alam mo na sobra akong masasaktan, alam mo ba noong sinabi mo na mamatay ka na, I wanted to go with you because that moment my heart wants to die also, dahil yung nag-iisang taong kakampi ko that time, ay iiwanan na din ako. Ang sakit-sakit, kasi lahat kayo iniwanan ako, I even question God kung anong nagawa kong mali, para danasin ang lahat ng ito. I hate all of you. I regret that kayo pa ang maging mga magulang ko. Punong galit na sabi ni Phoebe. Please Phoebe don't say that anak please, umiiyak na sabi ni Valerie. Mas sinubukan na lumapit kay Phoebe, ngunit lumayo din agad ang dalaga. Bigla naman dumating si Sebastian, na nagulat sa mga nakita. May tumawag kanina sa kanya sa opisina, na sinasabi na kailangan ng tulong ng asawa niya, kaya agad siyang nagpunta sa lugar, Mama Valerie. Sabi niya nang makita ang totoong ina ni Phoebe. Kilala mo si Mama Valerie? Don't tell me you know that. Di na tinuloy ni Phoebe ang sasabihin niya, dahil nakita na niya sa mukha ni Sebastian ang sagot. Let me explain it love. Sinubukan ni Sebastian na hawakan ang asawa, ngunit winaksi lang ito ni Phoebe.
Ano pa bang lihim ang tinatago mo sa akin, Sebastian? Ano pa, galit na sigaw nito. Ano, masaya na kayong lahat na nagmumukha akong tanga ngayon? Masaya na ba kayong pinaglalaroan niyo ako? Galit na sabi ni Phoebe. Love, please listen to me first, pakiusap ni Sebastian sa asawa. Sa nakikita niya ngayon sa asawa, labis ito nasasaktan. Para ano pa? Para magsinungaling na naman. Ang galing, Sebastian, sobrang galing, ganun ba katanga ang tingin mo sa akin? Galit na sabi ni Phoebe, ayaw na niyang makinig pa sa mga paliwanag nila, dahil alam nito na magsisinungaling lang silang lahat sa kanya, dahil doon sila magaling. Alam ko na, Sebastian, na binenta ako sa iyo ni Daddy for 80 million, right? Phoebe, hindi sumagot si Sebastian kundi tinignan si Leonardo. See, it's all written in your face, the answer. Ano nga ba ang i-expect ko sa mga magulang ko, lahat naman ay gagawin nila, para sa precious na company nila. I have parents na makasarili at walang kwenta. Nasample ni Sebastian si Phoebe dahil sa huling sinabi nito, nabigla ang lahat sa ginawa ni Sebastian, kahit siya nabigla sa pagsampal niya sa asawa. I hate you, iyon lang ang sinabi ni Phoebe at mabilis itong umalis. Phoebe, sorry, habol na sabi ni Sebastian, hindi pa rin ito kumikilos sa pagkabigla sa mga nangyari. Sebastian, ang anak ko, iyak na sabi ni Valerie. Doon lang tila natauhan si Sebastian, at hinabol ang asawa, pero huli na ang lahat, hindi na niya ito nahabol. I came as soon as I received your message, pare, sabi ni Edison sabay tapik kay Sebastian, na kasalukuyan nakaupo sa sala ng bahay nito. Nakatanggap siya ng tawag mula dito, na sinasabing kailangan nito ng tulong dahil nawawala si Phoebe. Mr. Davis, ano na naman ang ginawa mo sa kaibigan ko? Galit na sabi ni Margie, nakararating lang din, sinubukan itong sugurin si Sebastian pero pinigilan ito ni Edison. Wow! Pigil ni Edison kay Margie. Miss Amazona, can you please calm down? Malumanay na sabi ni Edison. Calm down. Paano ko gagawin kung sa pangalawang pagkakataon, nawawala na naman si Phoebe? Hysterical na sabi ni Margie. Wala nang magagawa ang paghi-hysterical mo, Margie, let's just listen first to Sebastian, kung ano nga ba ang nangyari, sabi ni Edison na tinignan ang kaibigan na kasalukuyan tahimik lang. I'm sorry for this, Margie, it was out of my control, akala ko na plano ko nang maayos ang lahat, ito yung araw na kinakatakutan ko na mangyari, malungkot na sabi ni Sebastian. Out of your control. Plano. Talk to the straight, Davis. Iritang sabi ni Margie, galit ang nararamdaman niya ngayon sa asawa ng kaibigan. Awa naman para sa kaibigan, lubos siyang nag-aalala dito dahil sa pangalawang pagkakataon, alam niya na sobrang nasasaktan ito, kung ano ang aalamin niya ngayon. Where is her mom? Sabat na tanong naman ni Edison. Mama Valerie. Sebastian. Tumango naman si Edison bilang sagot sa tanong ni Sebastian. She's in the guest room right now. The doctor need to sedate her para kumalma siya. She crying a lot after Phoebe left, imporma ni Sebastian kay Edison. Wait, are we talking about Tita Valerie, the sister of Tita Veronica? Litong tanong ni Margie, patay na si Tita Valerie. Panong nasa guest room siya ngayon? Yes. Sabay na sagot ni na Edison at Sebastian. As far as I know, patay na si Tita Valerie, kaya papanong nangyari na nasa guest room siya? Ako ba niloloko niyong dalawa? Nakataas na kilay na sabi ni Margie. Hindi ka namin niloloko ni Edison, Margie, buhay si Tita Valerie. She was hiding in Italy. That's the reason why I go to Italy. That's the truth, seryosong sabi ni Sebastian. Why she do that? To hide? Wait, if you want me to help you find Phoebe. You have to tell me the whole story. Now I don't need any secret when I say whole story. I mean every detail, seryosong sabi ni Margie. Ang dami niyang tanong na gustong itanong sa dalawa, pero hahayaan niya si Sebastian na magkwento muna. When we were in Dubai, I asked Jameson to hire someone, para malaman ko ang lahat-lahat tungkol sa asawa ko. I was curious sa kung paano siya ituring ng parents niya, kaya I decided to dig for information. That's the time I found out that Mommy Veronica was not her real mom. Ang tunay niyang ina ay ang kapatid nito na si Mama Valerie, kwento ni Sebastian kay Margie. Si Tita Valerie ang real mom niya. How? Tak ang tanong ni Margie.
It's not my story to tell Margie. The important is alam mo na. Na si Mama Valerie ang tunay na ina ni Phoebe. Seryosong sabi ni Sebastian, tungkol sa bagay kung paano na si Valerie ang tunay na ina ni Phoebe ay hahayaan niya si Mama Valerie ang magsabi sa kanilang lahat. It's her story to tell. And you hide it from her? Tanong ni Margie kay Sebastian. I have a plan to tell her, pero gusto ko muna kasi na malaman ang dahilan kung bakit pinalabas ni Mama Valerie na patay na siya sa lahat, wherein nasa Italy siya at nagtatago doon. And what's her reason? Kunot noong tanong ni Margie. Mrs. Duffield threatened her to do something bad to Phoebe, if she will not do what they plan. May galit na sabi ni Sebastian sa tuwing naiisip niya, na may gagawa ng masama kay Phoebe, ay hindi niya maiwasan na magalit. To let Phoebe know that she already died and not to tell the truth. That's their plan. Inis na tanong ni Margie, hindi niya lubos maisip na kayang gawin ni Valerie at Lorenzo ang mga bagay na yun, kahit pa di nila tunay na anak si Phoebe, still kadugo pa rin ni Veronica si Phoebe, bilang pamangkin niya. Yes, seryosong sabi ni Margie, you know all of this. Inis na sabi ni Margie kay Edison. Yes, any problem? Sarcastic na tanong ni Edison. Yes, there is too much big problem, Mr. Nagit. Pikan na sabi ni Margie. Dahil buti ka pa alam mo ang lahat, pero yung best friend ko walang kaalam-alam. Na dapat siya ang nakakaalam nito. Okay, sige, nandun na tayo na mag-best friend kayo ni Sebastian, pero hindi sapat yun para ilihim nyo ang lahat kay Phoebe, galit na sabi ni Margie. Nung nalaman mo na ang dahilan ni Tita Valerie, bakit hindi mo pa rin sinabi kay Phoebe? Kung ay kukamput ko yung mula nang nagpunta ka ng Italy hanggang sa ngayon. Ang tagal mo na naglilihim sa kanya, inis na sabi ni Margie. I wanted to be prepared kapag sinabi ko sa kanya. Nagkataon kasi na naging busy ako sa grandparents ko. And I don't want to ruin that, kaya I decided na ipagpaliban ang pagsasabi sa kanya. Paliwanag ni Sebastian. O inisip mo yung grandparents? I mean, no offense no, pero yung mararamdaman ng kaibigan ko di mo naisip. Siguro naman maiintindihan ng lola at lolo mo ang magiging sitwasyon ni Lauren, kung sakaling sinabi mo agad. Seryosong sabi ni Margie, kung nagsabi ng maaga si Sebastian wala sana sila sa sitwasyon na ito ngayon. I know it's all my fault, seryosong sabi ni Sebastian, buti alam mo. Diretsyong sabi ni Margie, wala sana tayo sa sitwasyon na ito. Kung naging honest ka sa kanya, remember you promised to her na you will be honest with her, sermon ni Margie kay Sebastian. At ikaw naman, baling ni Margie kay Edison. Imbes na sabihan mo ang kaibigan mo kinansinti mo pa, sermon din ni Margie kay Edison. Napakamot na lang sa ulo niya si Edison, sa panenermo na ginawa ni Margie sa kanila ni Sebastian. Anong balak na ngayon ni Tita Valerie? Tanong ni Margie. Hindi ko pa siya nakausap ng maayos, umiiyak lang siya simula nung umalis si Phoebe sa restaurant, hindi ko na rin nagawang kausapin pa sina Mr. and Mrs. Duffield, kasi na-focus ang attention ko kay Mama Valerie, kwento ni Sebastian. How Tita Valerie managed to go to that restaurant, kung di mo alam ang meeting na yun? Only the two of us know where she is, ang tanong ni Edison. Alam ni Edison na alam na nina Mr. and Mrs. Duffield na nasa Pilipinas ito, pero hindi nila alam kung saan naglalagi ang ginang. She told me that Himiri came to the rest house to pick her, dahil pinapusando ko daw siya. To tell the truth to Phoebe, may galit sa boses ni Sebastian, habang sinagot ang tanong ni Edison. Si Himiri na naman. Hindi ba talaga titigil ang impaktang yang sa paninira niya sa relasyon niyo ng kaibigan ko? Galit na sabi ni Margie. Kumanda talaga ang impaktang yan sa akin, kakalbuhin ko siya, kapag nakita ko siya. Margie. Leave Himiri to me, let me handle her. It's time na mag-usap kami ng masinsinan. She needs to know where her place in my life. Galit na sabi ni Sebastian, kailangan ng malaman ni Himiri na hanggang kaibigan lang talaga siya sa buhay niya. At kahit kailan hindi niya ito magagawang mahalin, dahil ang puso niya ay nasa asawa na niya. Dapat lang Sebastian, ilagay mo si Himiri sa dapat niyang kalagyan. Ipaintindi mo sa kanya na si Phoebe ang mahal mo at hindi siya, galit na sabi ni Margie, nanggigil talaga siya sa galit kay Himiri. So what we will do now? Tanong ni Edison. Isa lang ang masasabi ko, Sebastian. Nas agad na si Phoebe. The fact na hindi niya ako kinuntak, ay sinyales na ayaw niyang makipag-usap sa kahit na kanino.
Dahil sa sobrang sakit na dinanas niya ngayon. Two important people betrayed her. Una si Tita Valerie, ang taong alam niyang kakampi niya. Ang taong pinagkakatiwalaan niya. Sinira nito ang tiwala niya. Second, ikaw Sebastian, kasabay ng pagmamahal niya sa iyo ay ang tiwala niya, buong buo ang tiwala niya sa iyo. Pero dahil sa mga nalaman niya ngayon na wala din yun, sa buong pagsasama niyo mag-asawa, dapat alam mo na trust is very important to her, na kapag nasira yun ay mahirap nang ibalik. Mabait si Phoebe, kapag binigay niya ang tiwala niya sa iyo, expect na buong buo yun, pero once na nawalan na ito, mahihirapan kang ibalik yun. Sa tagal namin magkaibigan kilalang kilala ko na siya, hanggang kaya niyang tiisin ang sakit at hirap kakayanin niya, pero kapag nas agad na siya susuko na siya at papakawalan na ito. I'm not saying that she will give up on your marriage, pero you have to prepare yourself sa mga mangyayari. Sebastian, I still believe na mananaig pa rin ang love niya sa iyo, kahit ganito ang nangyari. Gusto ko pa rin na maging masaya kayong dalawa, dahil I know you're the only person that can make her happy. And in love. Kaya ilabas mo lahat ang mga resources mo para hanapin siya, dahil alam ko matatagalan bago siya magpakita sa atin, payag ni Margie kay Sebastian. Samantala sa bahay ng mga Duffield. I can't believe na magsisinungaling pa rin si Valerie hanggang ngayon. To tell that yours Phoebe father was a big lie, galit na sabi ni Veronica. Hinding-hindi niya matatanggap na may anak ang asawa sa kapatid niya. I know Valerie was not lying this time, kalmadong sabi ni Leonardo. What? Naniniwala ka sa sinabi ng sinungaling kong kapatid? Galit na tanong ni Veronica. Yes, dahil iyon ang nararamdaman ko. I know Phoebe was mine. I was just blinded by my anger with Valerie that time, kaya agad akong naniwala na di ko anak si Phoebe. Pero ngayon buo sa isip ko na anak ko siya, seryosong sabi ni Leonardo. I can't believe you're saying that to me. What will be next, Leonardo ha? Magkakaayos na kayo ni Valerie at pagkatapos ano? Tubuoy nyo na naman ang pamilya ninyo. I will not let that happen, hanggang nabubuhay ako. I will let Valerie and Phoebe life miserable for getting you from me, galit na sabi ni Veronica. Hinding-hindi siya papayag na magiging masaya ang kapatid niya, at ang anak niya kasama si Leonardo, sa kanya lang si Leonardo. Hindi ka mapupunta sa kanila Leonardo. Hindi. Sigaw na sabi ni Veronica. Enough Veronica. Awat ni Leonardo sa asawa na nagsisimula ng magwala. Kung nakaya kong saktan ngayon ang magaling mong anak at ang kapatid ko, magagawa ko uli na saktan sila. Sigaw ulit ni Veronica. What do you mean by that? Galit na tanong ni Leonardo. Ngumiti lang si Veronica kay Leonardo bilang sagot. Answer me. Anong ginawa mo this time? Galit na sabi ni Leonardo, na hinawakan pa ang braso ng asawa. Let me go Leonardo. Nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga kapag hindi mo sinagot ang tanong ko. Don't try my patience dear wife. Now answer me, anong ginawa mo this time? Nagpipigil pa ng galit si Leonardo para sa asawa, dahil hindi niya alam kung ano ang kaya niyang gawin dito sa mga oras na yun. Sobrang galit ang nararamdaman niya ngayon, dahil hanggang ngayon nawawala pa rin si Phoebe, at ang malaman na nasasaktan ngayon ang babaeng mahal niya ang labis na nagpapagalit sa kanya. It was me and Hemira who planned that meeting, kalmadong sabi ni Veronica. Hemira, the fashion designer Leonardo. Yes, she accidentally know about Valerie's secret, kaya nakipagsabwatan ako sa kanya, para saktan ang magaling mong anak at ang kapatid ko. She wants Sebastian and I want you, kaya plinano namin ang mga nangyari kanina, and I'm happy that we succeed, ngumiti si Veronica, pagkatapos niya sabihin. What? Di makapaniwalang sabi ni Leonardo, Veronica was crazy to be happy na makitang nasasaktan ang kapatid, at ang pamangkin niya. You heard me right Leonardo, I'm happy that Valerie and Phoebe was miserable right now, sabi ni Veronica, alam niya na kahit papano ay nagtagumpay sila ni Hemira. You're crazy Veronica, binitiwan na nito ang asawa, at akmang aalis na ito. Saan ka pupunta? Tanong ni Veronica nang magsimulang maglakad palayo sa kanya ang asawa. I will look for my daughter, and make sure she is fine, seryosong sabi ni Leonardo. Gusto niyang makausap si Phoebe ng maayos, at humingi ng kapatawaran dito. No, you will not leave this house, sigaw na sabi ni Veronica. Hindi mo ako mapipigilan Veronica,
galit na sabi ni Leonardo, at tuluyan na itong umalis at sumakay ng sasakyan. Agad naman nakasunod si Veronica, at nakasakay din sa sasakyan ni Leonardo. "What are you doing? Bumaba ka ng sasakyan," sigaw na sabi ni Leonardo. "Hindi ka aalis, bababa lang ako dito kung di ka aalis, at hindi mo hahanapin ang magaling mong anak," galit na sabi ni Veronica. "Wag mong sagarin ang pasensya ko Veronica, bumaba ka ng sasakyan." Warning ni Leonardo kay Veronica.na sa mga oras na yon ay sobrang galit na ang nararamdaman niya. "Hindi," sigaw ni Veronica. Maya-maya lang ay hinahawakan na ni Leonardo ang dibdib niya, nahihirapan na itong huminga. "Leonardo, what's happening to you?" Alalang sabi ni Veronica nang makitang unti-unting namumutla ang asawa. Hindi na nakapagsalita si Leonardo dahil nawalan na ito ng malay.